ay pag ito'y bumibisita ho sa akin, ako natutuwa at marami ho kami mga bagay-bagay na napag-uusapan ng mga importante at mahalagang bagay. Sus Maria Josep. Anyway, bayan, kasama ko po ngayon dito sa studio. Napadaan lang ho, may pinapasyalan nga ho siya dyan sa baba. Walang iba kundi si Secretary Francis Tolentino. Francis Tolentino. Ayun. Ay tumatakbo pong senador sa darating pong halalan under po sa PDP laban. Nako, attorney, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Erwin. Kasi nabalitaan ko na aalis ka na raw. Kaya pumunta ako rito. Alam mo na, chichismis ako dyan eh. Baka hindi ko na makakita si yung kaibigan na dumala ko. Yung pala, hindi totoo yun. Alam mo naman parang si Pangulo, pinapatay na ako ng mga iba dyan sa paligid-ligid. Yun na nga. Kaya, bukod sa natanggalan ako ng programa, pinapatay pa yan. Sabirang maaalisin na ako ngayon. Hindi, magpapaalam ka na raw sa programa. Na naman ako magpapaalam. Kaya sabi ko, magpaalam din ako kay Sir Erwin. Wag ganon, sir. Wag ganon. Nag-guess ako nung isang linggo dun sa dating programa mo, dun sa kabilang istasyon. So, nung pumunta ako dun sa istasyon, na iba na yung forma ng mga upuan. Sabi ko, dito lang nakaupo dati si Sir Erwin. Iba na. Anyway, attorney, bako kumusta lang sa iyong pag-iikot-ikot. Ano ba itong pulso ng mga kababayan natin? Ano ba ang mga gusto ng kababayan natin? Bawat rehiyon, iba ang gusto nila. Iba. Or iisa lang lahat ng hinaing, iisa lang ang kanilang inaantay o pinapangarap. What is it? Kayo, nag-iikot-ikot kayo. What are they looking for or are they asking? Yung ano pa rin, siguro yung continuation pa rin ng pagbabago na gusto nilang ipagpatuloy sa panunungkulan ng Pangulo. At syempre, yung iba ay yung paggaan sa kanilang pamumuhay. Correct. Na minsan hindi maipaliwanag kagad kasi yung tinatanong ko nga yung sarili ko kanina, bakit pati yung LPG napasama dito sa usaping tataas? Wala namang pinag-awayan sa Iraq ito kung So, yung mga ganung bagay yung na kailangan nilang maunawaan, bakit ganito yung buhay namin. Gaya ngayon, yung mga magsasaka natin, tapos na yung mga bagyuhan, pero ang sinasabi, El Nino naman ang haharapin. So, panibagong hamon na naman yan sa agricultural sector. At ngayon, Marso, Abril, graduation na naman. Yung mga kabataan gagraduate na natin, yung mga magulang nila, kung ano naman yung inaasahan sa employment. So, yung mga ganun pang araw-araw na mauuwi din dun sa personal na pag-asa. Pero attorney, ito mga ganitong mga issues, mga problema ng iilan, parang hindi masyado natututukan. Naririnig natin sa mga politicians, they talk about it before elections, pero pag nandyan na wala, hindi na nila, parang naiiwan na because hindi kasi nag-generate ng media attention. Kayo, sir, ano hong plano nyo rito? I mean, if ever, napalarin ka, will you, ako na mismo ang hihingi sa inyo ng tulong. Can you do something about this? Lagi, taon-taon na lang, about farmers, about presyo. Pero pag nandyan na, ala rin nangyayari, Sek. Alam nyo, nakakalungkot, Sir Erwin, ang ating upper house, o maging lower house, puro na lamang congressional investigation in aid of legislation. Yun, natumbok mo siya. Sila nagpunta. Pagkatapos nun, attend ng hearing, deliberation, gagawa ng committee report, pasok sa plenary. Ano na ngayon? Wala silang follow-through. Yung mga golfers natin, may follow-through. Yung mga namumutok natin, may follow-through. Yung nagpa-follow-through, walang follow-through . Hindi nila nakikita kung ano na yung naging suliran na gumugol ng oras sa kahihiring-hiring, kung ano yung lumabas na batas at ano yung naging resulta at naitulong sa mamamayan. Walang ganun . So nakikita ko dito, dapat talaga yung oversight functions ng Congress ay magkaroon ng congressional hearing in aid of oversight functions. Kaya nung tatalakayin mo mamaya, yung nahuling 5 sa Hulob bombing. So, hindi nagkaroon ng follow-through. Tama ba yung Human Security Act of 2007 na pag nakahuli ka, good for 72 hours lang? Tama ba na i-detain mo ng 72 hours? Tama ba na bago ka gumamit ng
ng cyber gadgets yung ating kapulisan, kailangan pa ng court order. Correct. Di nakatakas na yung kung sino man yung nakita sana doon sa CCTV. So, ito nababago lahat through in aid of legislation. I mean, through legislation, no? Legislation. Kung merong magpupursige na baguhin ito. At napakarami pa hong dapat baguhin na hindi lang puputok kung walang mapupuna lang nila kung merong nangyari na. Kung merong nabitay na, kung merong nabitay sa ibang bansa, tsaka lang nila maaalala na yung palang appeals fund na nakalagay sa Department of Foreign Affairs ay gagamitin lamang pag may apila. Sus Maria Josep. So, apila mo na yung nakakulong. Dapat yun from arrest, prosecution, trial, gamitin na para sa mga OFW. Correct. So, ang dami hong batas na nakakalimutan nga nung iba. Sir, ano ho ang number one dahil alam ko ilang buwan ho kayo ikot ng ikot bilang presidential advisor. Nagkasakit na nga ho. Advisor kayo ng Pangulo dati. Anong isang alam ko bawat region may problema, pero ano yung pangunahin na halos iniiyak ng mga kababayan natin sa inyo na iparating sa Pangulo? Kabuhayan pa rin. Kabuhayan. Kabuhayan pa rin. Bakit kabuhayan? Yung daily subsistence po ng karamihan, yun pa rin yung matter of family, societal concern. Paano na ba yung susunod? Tinamaan kami ng bagyo. Tinamaan kami ng ganitong kalamidad. Paano na yung naapektuhan yung pamilya namin? Yung day-to-day pa rin tayo eh. So, yung iba, mga pamilya, hindi makaplano ng pangmatagalan. Hindi naman lahat. Hindi makaplano dahil ang pinag-uusapan pa rin yung day-to-day concern. Sir, nako, marami pa ho ako itatanong sa inyo. I'm glad na may nagsabi sa akin, bisita raw kayo dyan sa baba. So, pinatawag ko kayo and I'm very happy. Marami ho akong tatanong po sa inyo sa ating pagbabalik. Attorney Francis Tolentino, na mga issues, I hope kaya ho ninyong sagutin. Ano po? Hindi ko napapahabain yung mga na lang kasi ginagaya ng ibang kandidato. Konti na lang. Anyway, sir, alas 10:48 bayan, bisita po natin si Attorney Francis Tolentino at marami ho tayong issue sa pananaw niya ho, sasagutin niya katulad ng reaction niya dito sa pagpapababa sa edad ng age of criminal responsibility. Reaction niya po dito sa West Philippine Sea pa rin, Reaction niya dito sa Manila Bay Rehabilitation na kinokontra ng mga makabayan black. Hindi raw makatao. Sa ating pagbabalik. Na-stack up na naman yung kuan mo. Tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating programa Tutok Erwin Tulfo. Siyempre, bisita ho natin si dating Secretary Francis Tolentino. Ay, sir, ito ho, yung mga katanungan natin, mabilisan lang po. Alam ko, busy. Yes or no na lang ba? Hindi naman. Konti paliwanag. Reaksyon ninyo sa lowering age of criminal responsibility. Oo, payag ho kayo. Hindi, bakit? Payag po ako dun sa, nagsimula ito kay Pangulo. Gusto pa nga dati 9, ngayon 12, gagawin 13. Alam nyo, yung kritiko ni Presidente na laging bumabati ko sa human rights, Australia and New Zealand, tahimik na tahimik. Alam nyo kung bakit? Bakit? Ang age of criminal responsibility sa Australia at New Zealand ay 10. Ha? Mas mababa pa? Mas mababa pa, kaya tahimik pala sila. Sa Indonesia po, 8. Yung paboritong puntahan ng ating mga kababayang OFW, Hong Kong, 10. 10, oo. Sa Myanmar, na gustong gayahin yung ating Oplan Tokhang, 7. 7, oo. Yung Amerika, South Carolina, kung saan minsan nagbabaril sa classroom yung mga bata, 6. 6 years old, ha? Opo. Diyos ko po naman. So, ang pinag-uusapan dito, Sir Erwin, ano yung edad na merong discretion yung mga bata? Meron ng isip. Opo. Ang problema lang sa Senado, nung nagpatawag sila ng hearing, ang pinatawag mga psychiatrists, mga ilang opisyales, na wala namang personal na karanasan doon. Correct. Noong pong 2016, Sir Erwin, graduation speaker po ako sa Muntinlupa, Bilibid. General Cruz ang superintendent. Alam niyo po yung graduate na valedictorian, 12 lang silang gumraduate. Paka-speech, tumabi sa akin, sabi ko, nasa ang magulang mo? Wala. Wala po akong magulang, wala po akong birth certificate. Iniwan siya sa pintuan ng Hospicio de San Jose,
tumakas siya at the age of 8, kahit pinapakain naman siya doon siguro sa konbento yon, at naging snatcher hold-upper hanggat makasaksak siya ng Taiwanese sa luneta. Sus Maria Joseph. Gusto niya maging engineer. Sabi sa akin. So makikita nyo, may mga posibilidad na magbago. So yung paglo-lower ng age ng criminal responsibility, ang ibig sabihin po yan, yung lipunan, dapat i-reform yung bata. Huwag siyang ihalo dun sa mga hardened criminals para hindi ma-stigmatize. So, dapat yung Senado, ang in-invite nila, yung mga ganong uri ng tao as resource person, hindi yung mga walang experience. Din ng ganito. Hindi pa naman nakukulong si Din. Yung doctorate ng sociology, psychology, hindi pa naman nakaka-snatcher yun. Hindi pa naman nakukulong tama. Ang dapat resource person doon, yung actual na tao. Nakausap ko na po yun. Pwedeng balikan po yun sa Bilibid Prison, sa penitentiary, 2016 graduation valedictorian. 12 lang po yung gumraduate doon. Sir, next question. Manila Bay Rehab, ang Makabayan Block, yung mga makakaliwa, kontra dahil hindi raw makatao ito. Aalisan mo ng tirahan yung mga mahihirap, aalisan mo ng kalakal yung mga nangangalakal na galing sa basura sa dagat. Ano reaction nyo rito? Ano ho ang proposal nila? Pag-aralan mo na, bigyan muna ng lugar na matitirahan, bigyan na magandang kabuhayan bago pakialaman ng gobyernong Duterte ang paglilinis ng Manila Bay. Alam niyo po, pinlano na yan. Alam ko ang Pangulo ngayon, ang administrasyon, may nakalaang 5 hektaryang lupa. Ito rin sa Tondo. Ang pagkakamali nung, alam niyo po yung pagkakamali nung huling administrasyon, yung dating DSWD, pinilit nila yung on-site relocation. Paano ka naman na-relocate? Doon ka rin sa site na yon. So, yung dislodge mo ng basura, doon din yon. Hindi maiwasan yon. So, ang ginagawa po kasi ngayon, sinuggest ko kasi sa ibang radio program, Ross Boulevard, lilinisin, Manila Bay, nakatingin lang tayo doon sa mga restaurant nakatabi ng Ross Boulevard. Babagitin ko na, Aristocrat, Emerald, ano-ano yon. Sa Mira Sulaiman, 273 ang tributaries ng Metro Manila papunta sa Pasig River, bubuga lahat sa Manila Bay. Correct. Yun pong restaurant sa, kung maniwala kayo sa hindi, yung restaurant sa EDSA, Apelo, ang dislodge noon, Tripa de Galina, papunta ng Buendia, papunta ulit ng Manila Bay. So, tingnan po natin yung buong kagubatan kung saan talaga nanggagaling yung mga pollutants. So, yun po yung ginagawa ngayon ng Secretary si Mato. So, hindi lang i-focus doon sa Ross Boulevard, kung hindi lahat pa ng ugat. Hanggang EDSA nga po, nabuga sa Manila Bay. So, totoo ba ito, sir? Wag nyo nang banggitin. May isang malaking fast food chain na dyan nagtatapon din sa tubig, dyan sa Pasig. Fast food siya. Siguro, hindi na nakikita kasi paggabi, masarap yung kalang hamburger at chicken. Nako, alam ko na yan kung sino yan. So, yun po yung hindi nakikita. Kaya yung gagawin ngayon, talagang political will ito. Nagawa ito sa Boracay. So, yung Makabayan Block, mag-suggest sila ng solusyon. Sana sumali sila sa paglilinis. Hindi pa raw time dapat bigyan daw muna ng relocation or secretary, bigyan ng hanap buhay at the same time. So, relocation muna at saka hanap buhay bago linisin ang Manila Bay. Sabi ko nga ano ba talaga ang priority? Priority ba natin mabigyan ng tirahan, etc.? Or priority na yung inang kalikasan alagaan natin? Because we're running out of time. Pwede ho siguro pagsabayin yon, yung cash for work doon sa maglilinis sa Manila Bay, maglilinis sa Estero, pwedeng pagtulong-tulungan. Ang problema po doon sa mga kumokontra kagad, baka hindi man sila nakatulong maglinis sa Manila Bay. Tumulong muna ho sila. Alright. Sir, panghuli na lamang, yung nabanggit ko nga kanina, yung may sinusundan na ngayon ang PNP. Actually, 4 na yata, 5 nahuli, yung sa Holo bombing. May sinasabi, may information tayo na yung yung National Security Act ba yun? Na sana yung sinasabi nyo kanina na dapat 30 days para imbestigahan pa yung mama, umikli yata, naging 3 days na laang. Ano ho nangyari doon? May idea ba kayo na panahon yata nung senador pa yata, if I'm not mistaken, si Mar Rojas, is this correct? Opo, na bago 2007, binago nila. Kinontra nila yan kasi violation daw ng human rights pag beyond 72 hours. Pero ang pinag-uusapan po dito yung threat ng terorismo dati. Hanggang ngayon, yung pa rin yun. ISIS and what have you. So,
siguro panahon na i-revise ito, talagang iakma. Kasi tayo ho, yung 3 days, kahit ilagay ka sa isolation, solitary confinement, kaya mo pa yun eh. Oo. Yun nga ang iba, kahit 1 linggo, kaya pa nila yun. Pero yung matagal-tagal ka ng isolated, hindi naman to torture, palagay ko maikukwento mo na talaga kung sino yung mastermind, sino yung mga kasama mo pa, sino yung mga galamay. So, yung mga kumontra noon, may Senate records naman yan, tingnan po natin, ano yung dahilan, ba't sila kumontra, at ipaliwanag nila ngayon. So, hindi siguro dapat mangyari ito nangyayari ngayon kung talaga mahigpit yung ating batas na magagamit ng ating security forces. So, ngayon po ay, anong araw po ngayon? Lunes. So, kung 72 hours, Merkules, palalabasin mo na yung 4 na yun. Ay, kayang-kaya. Kaya siguro pa-file na kagad ng kaso yan para ma-extend. Nang sa ganun, makita kung sino yung brains po nito. Sir, panghuli na lamang OFW concerns. Marami tayong mga OFW na parang nagpaparescue pero hindi ka agad basta-basta matulungan ng OWA dahil meron yata tayo after doon yung Kuwait incident, di ba? Hindi na basta-basta makapunta ang COA doon sa bahay nung amo. Kasi pinoste. Oo, hindi na bawal na huyata. Kailangan tatawag ka muna ng pulis, ng Kuwaiti police, sasamahan ka doon. Siyempre, magre-react na yung amo, magkukunwari na hindi na sinasaktan yung domestic helper natin. Ano ho kaya, may magagawa ho tayo dito? I mean, yung mapapauwi na maaga, yun po yung kasi karamihan sa kanila, pag pirma rito, hindi naman daw ho ino-honor doon sa ibayong dagat. Ang suggestion ko po sa Pangulo, magkaroon tayo ng isang, kasi meron tayong special envoy sa Middle East. Yes. Yung special envoy, usually yan, mga high-profile cases, may kipag-usap po sa sheikh, may kipag-usap sa mga emir, magkaroon po tayo ng special envoy sa Middle East na backdoor negotiator. Yung hindi na po kailangan madyaryo, hindi na kailangan ma-media, pupunta na lang po dun sa hepe ng kapulisan do, pupunta na lang dun sa Minister of Labor nang wala nakakaalam para tulungan yung ating OFW. Ayun. Very safe pa pareho, ano? Safe hindi po mapapahiya yun. yung mga... Hindi mapapahiya kasi nai-irritate po yung mga ibang bansa kung lalo po yung nangyari na post sa Facebook. Sa Facebook, So, pailalim na lang, bigyan ng ranggo na special envoy pero low profile lang siya. Correct. Yun lang, wala siyang gagawin kung hindi. Ginawa po dati yan eh. Noong mga negosasyon nung panahon ni Muammar Gaddafi. Nung may mga problema sa South at napunta ng Libya yung isang backdoor negotiator. Yung low profile lang, tahimik panahon lang. ni Marcos yan. Tama po. Yung Tripoli Agreement. 1976. High school pa ako noon, Sir Erwin. Anyway, Attorney Francis Tol Tolentino, sir, it's always nice having you here in our program. And sabi ko na nga ho kanina, every time na pag kayo kausap ko, talaga napapahaba ho itong kwentuhan natin. Marami ho tayong natututunan at naririnig yung mga inyo pong ideas. Sana po yung ideas ho ninyo, maidala ho ninyo sa Senado. Sana ho palarin kayo, Secretary. Salamat po sa tulong din ng ating mga kababayan at ng Panginoon. Si Tol po ito. Tulungan niyo po si Tolentino. Maraming salamat po. Salamat po.